child of self-sacrifice, heiress of heaven, model of love, Saint Mary, Pretty Virgin and martyr, your strength is a virtue from God Almighty. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na po yung Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, ganoon din sa Dubai. Ang atin po mga OFW na mga kapatid sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga hindi makauwi. Hindi makauwi. Huwag muna kayong umuwi. Kasi baka dito pa kayo ma-virus. Mga nakikinig mula sa California, batiin mo naman kami, Father. North Carolina, Ireland, Austria, Canada, Australia, ang dami nila. At ang pinakamalayo, batiin ko daw, ang parokya ng ina ng laging saklolo sa punta. Ang layo dyan. Ready na kayo? Let us begin our evening with our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. From the book of Psalm 119, verse 32, I will run according to your commands, that you may enlarge my heart. Let us repeat that. I will run according to your commands, that you may enlarge my heart. Let us pray. God, our loving Father, we ask for the grace that you open our eyes, that we may see what we ought to see, that you open our ears, that we may hear what we ought to hear, so that you will give us the grace to do what we ought to do. In Jesus' name, Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Santa Maria Goretti, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. BTTY, better today than yesterday. How can we be a better person today than yesterday? My brothers and sisters, you know that every 100 years there is a pandemic. The good news is the next pandemic you are no longer here. Hopefully, hopefully wala na kayo dito. Kung ano man ang pandemic na 'yon. Ayoko na rin. It happens every 100 years and it is affecting us in many ways, especially this Christmas. You will remember this Christmas with the pandemic. What is beautiful about this pandemic, it has stripped all the trimmings of Christmas. Inalis nito. Sabi, Father, anong gusto mong regalo ngayong Pasko? Gusto mo ba ng sapatos, ng damit, ng jacket, ng traveling bag, ng luggage? Ano ba naman yan? Dami mo sapatos, wala ka naman lakad. Di po ba? Mahirap yung tayo nakakalimot. We are being stripped of the trimming so that we can focus on the essentials. Alam nyo, nakakatakot kasi baka mahahawa, baka makahawa. Hindi lang yun, baka ikaw ay matigok, di po ba? Ikaw ay mamatay. Mabuti sana kung ikaw ay gumastos,
Tapos ikaw ay nabuhay. Sabi nung isang, ang binayaran ng pamilya niya, 3 million. 3 million na uwi sa abo. Isipin niyo yun. Naggumastos ka ng 3 million, umuwi sa abo. Mga minamahal na mga kapatid, walang negosyo, walang trabaho, kaya maraming walang bonus, walang 13-month. Di po ba? Yung iba, inaasahan lang pagpasko, 13-month. Inaasahan lang bonus. Ngayon, wala. Paano ngayon? Nasira ba ang Pasko? Well, pandemic or without pandemic, there is Christmas. You begin to realize that Christmas is not about the Christmas song, the Christmas light, the Christmas carol, di ba? Wala. Not about the Christmas gift. We are going back to the old Christmas when our Redeemer was born on a manger. May panawagan ng mga ninong at ninang. Alam naman natin ngayong Pasko, ano po? Pinapanawagan sa mga inaanak, kung kayo ay pupunta para mamasko, magpaswab muna, magpaswab. Hindi po ba? Dapat may dalang swab test result. Ano po? Ikalawa, meron ho kayong permit to travel. Ano po? Dapat meron kayong barangay permit. Mahalaga yon, ano po? At hindi pwedeng sabay-sabay ang pagpunta. Dapat may social distancing. Ay, nako. My dear friends, my brothers and sisters, it's good to understand that what is happening around us is nothing compared to what is happening inside of us. Remember that. What is happening around us is nothing compared to what is happening inside of us. Isa lang ang pandemic nating nararamdaman. Pero mayroon tayong kanya-kanyang tugon, reaction sa pandemic na ito. Hindi pare-parehas. Yung iba, parang baliwala lang. Yung iba na ramdam, parang hindi na makakabangon. Kanya-kanya. Kanya-kanya pakiramdam. Ano po? Pero yung iba nga, kahit pandemic, pag tinanong mo, anong gusto mo ngayong Pasko? iPhone 12. iPhone 12? Panginoon ko. Di ba? Hindi naman nagbabago ang kausap, iPhone 12 pa rin. Mga minamahal. It's good, perhaps, to ask ourselves, what is God trying to tell me? What is God trying to tell me? Nothing happens by accident. Everything has a reason. Many times I've been saying this, joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Baka dahil bumubulong ang Diyos sa atin sa panahon ng kasaganahan at hindi tayo nakikinig, kaya sumisigaw ang Diyos. Sumisigaw ang Diyos upang tayo ay makinig. Ano ang tinuturo sa atin? Perhaps, I would like to invite you to humbly look to yourself. Ano ba? Ano bang tinuturo sa akin? Do not forget that we are not running against each other. Nakakalimutan natin yon. Para bagang abalang-abala tayo, nagpapaligsahan tayo, pagalingan tayo, ano po? Do not forget this, that if you win a rat race, listen, if you win a rat race, you're among the rat. If you win a rat race, you're among the rat. Itanong ninyo, look into yourselves. Why are we so competitive towards each other? Why are we so competitive even among our siblings? Napapansin niyo ba yan?
Inggitan, pagpasko, bakit si tita, si tito, bakit si kuya, si ate? Masagana sila, tayo hindi. Palaging ganon. Pero ngayong Pasko, ay, pantay-pantay. Hindi po ba, no? Pantay-pantay. And perhaps we are being stripped or being invited to strip ourselves of our selfish desire. Baka naman, tinuturuan tayo ng Diyos na buksan ang ating mga palad na kahit papaano, dahil pagkamisan ko hindi man madalas nakakalimot tayo, na what really matters is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Ano ba talaga ang laman ng iyong puso? My dear brothers and sisters, our goal is to finish the race, not to win against each other. Our goal is to finish the race, not to simply win against each other. Palagi bagang ganun ang tingin natin sa buhay? Paano ako makakahigit? Paano ako makakalamang? Kaya nga, we are so frustrated in trying ourselves to become better than others rather than trying to make ourselves better today than yesterday. Alam po ninyo, palagi ko yan sinasabi, pag kinukumpara natin ang ating mga sarili sa ibang tao, malulungkot kayo. Dahil palagi kayo makakakita ng mga taong masigit sa inyo. Masigit sa inyo. At pagkamisa naman, makakakita din kayo ng mga taong nandun, lugmok, mas mababa sa inyo, at nagdadala ito sa inyo sa kayabangan. Simula noong July, kahit mahirap lang ang buhay, kasi naawa ako. Nakikita ko yung mga street dwellers. Dati naman wala yan dito. Dati, alam ko, sabi nila nakikitulog sila sa luneta. Ngayon, kung saan mayroong silungan, doon sila nakahiga. Nakakaawa. Nakakaawa. At minsan tinatanong ko yung isang babae, taga saan ka? Taga saan ka? Nakikipagsapalaran sa Maynila. Taga Leyte. Nakikipagsapalaran. Ngayon, dahil COVID, pandemic, walang makuhang trabaho. Dahil walang makuhang trabaho, gusto sanang umuwi. Pero, hindi makauwi. Wala na ring pera. Hindi ko alam kung nakasama siya doon sa binigyan ng pagkakataong umuwi sa probinsya. Hindi ko po alam. Pero nung tinatanong ko siya, nakakain ka na ba? Ang sagot ay hindi pa po. Hindi pa po. Ayaw niyang tumingin sa akin. Hindi naman niya ako kilalang ako ay pari dito. Nahihiya siya. Tinatago niya mukha niya. Mahirap matulog ng ganon. Madalas ko po itong sinasabi na kaya tayo ay nagbibigay hindi dahil tayo ay may sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. At huwag niyong kakalimutan yan. Hindi palagi masagana ang ating buhay. At kung tayo'y nakakalimot sa nangangailangan, pagdating ng araw na tayo mangailangan, baka makalimutan din tayo ng iba. At dahil doon, naglakas loob kami na kausapin yung mga karinderya diyan, kung anong kinabubuhay nila ngayon. Wala silang kinabubuhay. Nakipagkasundo tayo. Kung pwedeng o-order tayo ng pagkain sa kanila. At mula sa in-order natin, upang makatulong sa kanilang ikabubuhay, yun ang binibigay natin sa street dwellers. Noong July, 100 lang sila. Kanina, kulang na ang 275.
300 na palang pinamigay kanina. 300. Wala pang 9 na buwan ng anak na sila. Ano po? Ang hirap na, no? Wala pang 9 na buwan ng anak na sila. Ngayon, kung nagre-reklamo ka about your difficulty, I invite you to one time pass by in front of the chapel every Tuesday, Thursday, and Saturday. You will see them. You will see them. They have nothing. Sometimes they simply carry a piece of what? Plastic, cartoon, where they can lie in the evening. Magandang ipakita yan sa mga bata. Lalong-lalo na yung mga batang reklamador. Sometimes we forget, even though we are stripped of some of our comforts, still we are more blessed compared to many. My brothers and sisters, we build our future and we cannot expect others to build it for us. We build our future. This pandemic is not a reason for us not to become a better person today than yesterday. We build our future. And we know that God has never abandoned us, and God will never abandon us. Hindi naman porke nahihirapan ka, iniwan ka ng Diyos. Hindi naman. Pagka minsan, maganda yung tinitingnan mo rin yung nagbibigay ng regalo, hindi lang yung regalong natatanggap. Di ba? Pagka minsan, tuwan-tuwa tayo doon sa regalo, pero nakakalimot tayo doon sa nagbibigay ng regalo. Ngayon, kung wala kang regalo, baka nag-iimbita ang Diyos na tingnan mo ang pinanggagalingan ng lahat. Nagsimula po last Sunday, yun pong ating Missio Agentes. Ano po? Nagsimula. Kasi tayo po ay magdiriwang ng 500 years of our Christianity. Ano na ba nangyari? Ano na ba nangyari? Tayo ba ay umunlad sa uri ng pamumuhay o dumami lang? Tayo ba'y umunlad o dumami lang? Pagka minsan ang buhay Katoliko, parang bagong 20 pesos. Alam niyo yung bagong 20? Coins na bagong 20. Di po ba, ano? Coins na. Kaya kung puro 20 ang laman ng bulsa mo, mabubutas na yan. Di po ba? Yung wallet mo kakapal. Ang biruan namin mga pare, ngayong Pasko, bibigat ang collection mo. Hindi ibig sabihin dumami, bibigat lang. Kasi yung papel, naging barya. Di po ba? Alam po ninyo, yung mga bata, pag binigyan mo ng barya, ng coins, kahit 20, malungkot. Di po ba, no? Feeling nila, pag coins, naku, malungkot. Tingnan mo yung mga batang yan. Ano po? Malungkot nga yung mga bata dito kasi wala silang gimmick eh. Ano po? Wala tayong pumipito-pito dyan mga bata. Di ba? Nakakainis. Ano po? Pito ng pito. Kahit hindi naman sila nakakatulong sa pagparada mo, pito lang sila ng pito. Pag nakaparada ka, nakakatok na sa salamin mo. Akala mo talaga may nagawa, di po ba? Ano? Nininervyos ka nga, baka masagasaan mo kasi hindi mo kita, hindi po ba? Pero last Christmas, tinatanong ko yung mga batang yan, tinatanong ko, ano po? Kumusta? Kumusta ang Pasko? Alam mo, sagot sa akin ng mga bata, mahina, Father, mahina. Ha? Kababata pa lang, negosyante na. Mahina. What have we become? My brothers and sisters, the pastoral letter of CBCP reminds us of 3 things. Ano po? 3 bagay. Our common mission,
What defines us is our missionary character. What defines us is our missionary character. 500 years ago, tayo yung recipient. Ngayon po, 500 years after, tayo po ba ay giver na? Tayo ba ay giver na? Tayo na ba yung namimigay? Tayo na ba yung nag-spread ng mabuting balita? At hindi lang yung ikaw ay nagsasalita tungkol sa Diyos. Isinasabuhay mo ba ang mabuting balita? Ano sabi ni Mahatma Gandhi? Ano po sabi ni Mahatma Gandhi? I believe in Christ. It is the Christian I find difficult believing. Bakit? Kasi hindi natin na isasabuhay. Di po ba, ano? Mananabi ako, ha? Pag titingnan nyo, yung mga korap, di po ba? Korap. Hindi lang yung korap ang mata. Ano po? Kung titingnan nyo yung mga korap, yung iba dyan, graduate ng Catholic school. Mabuti kung ordinaryong Catholic school. Prominenteng Catholic school. What have you become? Ano ang nangyayari sa pinag-aralan mo? Nag-uwi ka lang ng diploma, pero hindi ka nag-uwi ng pinag-aralan. My brothers and sisters, your diploma will not be a key for you to enter heaven. It is the way we live our lives. Kaya nga ang struggle natin, how can I become a better person today than yesterday? We are a missionary church. Magsimula tayo muli sa sarili nating tahanan. Let's bring back the prayers. Let's bring back the prayers. May mga pamilyang nagsisimba, nagpapadala ng message, nagsasabing, mabuti na lang, Father, nakita ko kayo sa online. Nagbago ang pamilya namin, nagbago ang mga anak ko. Yung iba nga nagsisimba eh. Sabi, pwede ba magsimba dyan? Sabi, bakit? Wala bang simbahan sa inyo? Wala ba kayong misa? Ay, gusto po namin kayo makita. Feeling yata nila, hindi ako totoo na. Ha? Baka akala nila, pang video lang ako. Ano po? Ha? Yung iba pa, kapag nakita ako, grabe. Sabi, ay, akala ko 70 ka na. Grabe. Ha? Sobra naman yan. Ano po? Mukha ka lang palang 69. Ay. Di ba? Ay, ganun talaga. Pero nakakatuwa, no? Because of the online masses, the children some of them begin to hook themselves into it. They begin to listen. They begin to listen. Second, in this pandemic without pandemic, we are being reminded to keep our joy. Bakit? Pag nagmukmuk ka ba, mawawala ba ang pandemic? Pag nagmukmuk ka ba at sinira mo mukha mo at nagsisigaw ka dyan, ha? Nawawala ba ang COVID? Hindi. Baka kandidato ka sa COVID, di po ba? No? Ha? Kaya maraming masakitin dahil na-depress, nalungkot, humina ang naturalisa. Nagugulat ako, ano po? Pag tinitingnan mo yan, siyempre maingat pa rin kami. Ano po? Pag namimigay kami ng pagkain sa street dwellers, parang walang COVID. Parang walang COVID. Bagamat yung iba dyan, parang entitled din. Ano po? Nanghihingi na, mayabang pa. Hindi po ba? Ano? Mapili pa. Ha? Kaya hinahati-hati namin yung karinderya eh. Ha? Kasi hindi pwedeng yung isang karinderyang yan lang ang paglulutuin mo ngayong araw na ito kasi pare-parehas ang luto. Pag binigyan mo ng baboy, sabi ba ng isa, hindi ho ako kumakain ng baboy. Aba, kain naman di po ba? Ha? Yung iba nga, pa-English pa eh. Ano ba? Hello, darling, do you have chicken? Ano ba? Dami na rin kami darling dito. Ano po? Well, it's good to be happy.
Why? Why? Why get lonely? No? Why get so worried? It will not solve the problem. Remember this. Remember this, that happiness is a choice, joy is a gift. You have to decide to be happy. Pandemic or without pandemic, please keep this in mind. You have the choice and the power to be happy. I hope this recollection will help you perhaps decide that I want to be happy. I will be happy. So that when you become miserable, you will know that it was your choice. Remember that. I want you to be happy so that when you become miserable, you know it was your choice. Mga minamahal na mga kapatid, do not forget your mission. Keep the joy in your heart because happiness is a choice, joy is a gift. You cannot receive the joy of God if you cannot be happy. You cannot receive the joy of God if you cannot be happy. And third, do not forget. Do not forget. The readings this morning is what? That God looks at us. Pagka minsan nakakalimutan mo yan, ano po? Nung tayo maliliit, at least nung maliliit tayo, nakukuha tayo sa tingin. Di po ba, no? Pag tinignan ka na nanay mo, yari ka. Di po ba, no? Ngayon, nagluwa ng mata ng magulang. Yung anak, wala pa rin eh. Di ba? Ano ba naman yan? Dati tingnan ka lang eh. At kaunting haba ng uso. No, di ba, no? Tigil ka. Ngayon, nagluwa ng mata ng magulang mo. Nanlaki na yung litid dito, wala pa rin eh. Nakalimutan natin that everything we are enjoying in the past, today, and tomorrow is all about grace and mercy of God. What is grace? Enjoying the gifts we do not deserve. Enjoying the benefits we do not deserve. And that is grace. And what is mercy? Being spared from the punishment we deserve. Kung inyong tatanungin yan, bakit sila nahawa? Bakit sila namatay? Di po ba? Ikaw, tinanong mo ba ang sarili mo, ba't hindi ikaw? For one simple reason. For one simple reason. Grace and mercy. Ang tanong doon ay, have we been grateful? Marunong ba tayo magpasalamat? Palagi ko yan sinasabi, mga magulang, di ba? Dahil pinalaki mo ang iyong anak. Saan? Sa hotdog. Feeling nila, ang buhay hotdog lang. Di ba? Feeling nila, ang buhay hotdog lang. Nagluto ka ng ibang ulam, mayroon kang sinangag, baka nilagyan mo pa ng danggit yan, may scrambled egg, magsabi kayo, dahil walang hotdog, anong sabi ng ibang bata? Wala tayong ulam? Wala tayong ulam? Di po ba, no? Magandang pagtunan ng pansin yun eh. Pag ang bata ay binigyan mo ngayon, dahil sanay na sanay sa magsaganang buhay, anong sabi? Ito lang? Ito lang? Can you imagine what they will become in the future? If we will not be teaching them how to become a better person today than yesterday, then we will have a worse tomorrow. We try to make ourselves better so that the world tomorrow will be a better world compared today. Compared today.
My brothers and sisters, ano lang ang paalala sa atin? Ano lang paalala sa atin? Perhaps it's good to look at life. It's good to look at life. If you hate exams, of course, when you go to school, there are exams. If you hate exams, then you will not know what you have learned. What you have learned. If you hate to practice whatever skills, then you will not obtain mastery. Mastery. To be a good basketball player, it takes practice. To be a good piano player, it takes practice. To be a good, what? Guitar player, chess player, name it, in whatever sports or career, it takes practice. If you hate practicing, you will never become a better person. You will not be able to master your gifts. If you hate learning new habits and forgetting the old, then we will not be able to live a life of excellence and distinctions. Ayaw matuto. Sabi, ay wag na, Father. Nakasanayan na yan. Nakasanayan na. Ha? Ganon talaga ang buhay. The only way to have new things in life is to try to do the things you have not done before. Do not expect that you will have something new in your life if you will keep doing what you have been doing. Hindi po ba, ano? Gusto mong bago ang looks mo. Hindi mo naman tinatry na baguhin ang gupit mo. Hindi po ba, ano? Gusto mong ganyan. Takot na takot kang magpagupit na maiksi. Eh, ganun. Eh, ano ngayon kung pangit ka na maiksi? Hahaba din naman yan, hindi po ba, ano? Gustong-gusto natin, magandang profile natin sa Facebook. Hindi naman natin inaayos sa mukha natin, hindi po ba, ano? At dahil hindi mo na maayos, nilalagay mo na lang aso. Di ba, ano? Sorry. Hindi naman lahat. Sorry. Hindi naman lahat ng profile aso, ano, pangit, ano? Baka lang nagtatago, di ba, ano? Pero katakataka, di ba, ano? Katakataka. Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Anong paanyaya sa atin? Anong paanyaya sa atin? Unang-una, magandang pagtuunan ng pansin ito. Ang alin? Ano ba yung mga sinasabi sa atin ng Diyos? Ano ba yung sinasabi sa atin ng Diyos? Para doon sa mga nakikinig, ipopost ko yung mga Bible passages. Ipopost ko yung Bible passages. And hopefully, you will able to remember this. You will able to remember this. Ano ba sinasabi ng Diyos sa atin? Siyempre, basahin natin ang Biblia. 2 Corinthians 4:8, nakalagay dito, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Bahagi ito ng pagsubok. Bahagi ito ng pagsubok. Ano po? Huwag kayong matakot. Ang bata, pag tinuturuan mo maglakad, lalong-lalo na pagsimula pa, siyempre kakawag-kawag yan, di po ba, no? Mabigat ang ulo. Pero, kung palagi mo yung hawak,
Hindi yan matutong maglakad ng kanya. Binibitawan mo yan. At ang iba dyan, nangungudngud. Di po ba? Nangungudngud. Kasi lampa Lampa pa. Wala namang mabuting magulang na nakikita niya ang kanyang anak na nangungudngud, nadadapa. Pero, may mga bagay na kailangan mangyari o hinahayaan mo para matuto. Ginugusto ba ng Diyos na ikaw ay maghirap? Ginugusto ba ng Diyos na ikaw ay magdusa? Ginugusto ba ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Hindi. Pero minsan hinahayaan na ng Diyos para ikaw ay matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Gusto natin magkamasel, pero ayaw natin magbuhat. Di po ba? May mga taong ganun Gusto magkamasel, ayaw magbuhat. Ang binubuhat lang, kutsara at tinidor. O di nagkakamasel naman, di po ba? Sa ibang lugar nga lang. Ang tawag doon, potential. Hanggang potential na lang yan. O kaya, lower chest. My dear friends, my brothers and sisters, what is the book of Exodus trying to tell us? That God will direct you and you will be able to endure. God will direct you and you will be able to endure. 40 years in the wilderness. Binibi ba sila ng Diyos? Hindi. In the morning, there will be a pillar of clouds. In the evening, there will be a pillar of fire. Ginagabayan sila. Alam ng Diyos that they will be able to endure. And Philippians 4:13, maganda itong palagi nyo sinasabi. I always say this, that I can do all things through Him who strengthened me. Pagka minsan kailangan Father, kailangan ba talaga nagmememorya ng mga Bible passages? Hindi mo naman kailangan memoryahin lahat yan. May kakilala akong nagmemorya niyan Minimorya talaga. Ngayon may sayad na. Hindi po ba Hindi bali nang wala kayo na memorya, at least matino kayo, hindi po ba, kasi naman sa memorya nyo, pag ganun-ganun kayo sa dingding, at yun ang mga maingay sa simbahan kasi nagsisigaw, mabuti na lang nakikinig sa akin, mahirap Hindi naman. Kaya nga sinulat ng Diyos yan para hindi mo memoryahin, para alam mo kung saan mo titingnan, di po ba, Ang hirap yung minimorya mo, may sayad ka, Tuwing nagsasalita ka, may Bible passage, di po ba, Sapat na yung dapat. At isa dito sa panahon ng pandemic, from the letter of Paul to the Philippians, I can do all things through Him who strengthened me. Kaya ko ito. Di ba? Kaya ko ito. From the letter of Paul to the Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Matuto kang maging masaya sa panahon ng kasaganahan at sa panahon ng kawalan. Ang mahalaga, hindi ka nakakalimot magdasal. Di po ba, Di ka nakakalimot magdasal. Kaysa reklamo ka ng reklamo, sabihin mo sa Diyos kung anong gusto mo. Di ba? Lord, uulan na naman. Lord, uulan na naman. Sabi ng Diyos, magdala ka ng payong. Lord, uulan na naman. Ay, sabi nga, magdala ka ng payong Ay, ayaw mo magdala ng payong. Kasi tamad ka, di po ba, Ayaw kong magdala ng payong. Ayaw kong, Ay, ganun talaga Yun ang bahagi ng buhay. From the letter of Paul to the Galatians 6:9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Tiyaga lang. Mahirap yung hindi ka na COVID, namatay ka naman sa inggit. Di po ba, Mahirap yung ganun
Hindi ka na COVID, namatay ka naman sa inggit, di ba? Mga minamahal na mga kapatid, this is not the reason not to be good. Be good. If people are good to you, be good. If people are bad to you, be good to them because it is who you are. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, please, huwag niyong kakalimutan that you will never eat the fruit from the seeds you have just planted today. Remember that. You will not eat the fruits of the tree whose seeds you just planted today. Di po ba? Mahirap yung ngayon ka lang nag-gym, bukas gusto mo, payat ka na kaagad. Ano ba naman yan? Mahirap yung ganun eh. Ngayon ka lang nag-gym, ngayon ka lang nag-exercise, tapos gusto mong pagtingin mo sa salamin, maliit na kaagad. Ano ka? Mga minamahal na mga kapatid. Si Jesus nga, 30 years na nagtahimik eh. Hininda ang sarili, ikaw pa. Di po ba? From the letter of James 1 verse 12, Blessed is the man who remains steadfast under trials. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Kung hindi kayo makakatapos o hindi nyo mapapagtagumpayan ang COVID na ito, kasama kayo sa pagkukwentuhan namin. Di ba, no? Wala ka di ba, no? Pero kung ikaw ay makakaligtas sa COVID na ito, few years from now, isa ka sa magkukwento. Naku, inabot ko yan. Naka-face mask kaming lahat. Di ba? Oo, yung mga matanda nga nagsisimba, hindi nga nagpi-face mask di po ba, no? Tapos sasabihin sa'yo, ikaw naman, Father, wala kang faith. Ako pa ngayon, Tapos yung anak mo sasabihin, Father, si Mama may COVID, ipagdasal mo. Sabihin mo sa kanya, mag-faith siya. Di ba? Ang hirap nung gano'n. Ano po? Hindi niya naman kilala. From the Gospel of Matthew, chapter 24:13, but the one who endures to the end will be saved. What is the challenge? Endure. Endure. You live by the day. And to endure is to try to make ourselves better today than yesterday. What are the 5 don'ts? 5 don'ts. Maganda yung mayroong 5 don'ts. Baka makalimutan mo yan, po. Number 1, do not forget the God who made you. Huwag mo kakalimutan yan. Do not forget the God who created you. And when God created you, He created you in the mind that during your time, there will be COVID. Nakahanda yun. Nakahanda yun. Remember Zacchaeus. You remember Zacchaeus? Ano po? Hindi siya padaanin ng mga tao kasi hindi siya type, hindi po ba? Anong meron? Umakyat siya sa sycamore tree. At doon niya nakita si Jesus. Long before Zacchaeus was born, and long before Jesus will pass that road, He already planted the sycamore tree so that there will be a tree for Zacchaeus to climb. Before all these things, it was already in the mind of God. Bakit hindi na lang pinigil ng Diyos? Bakit na lang, may mga bagay na hinahayaan ng Diyos para tayo ay matuto. Hinahayaan. Pasaway ang iba eh. Yun bang nagrereklamo? Lord, bakit pag may sakit,
Hindi ka nagpapadala ng mga tao na makakadiscover ng gamot. Ano sagot ng Diyos? Nagpadala ako. Kaya lang nilaglag nung nanay. Yun ang malungkot na kwento. We complain about many things. Bakit ako pinabayaan ng Diyos? Bakit hindi nagpapadala ng Diyos ng manggagamot? Meron. Kaya lang nilaglag ng nanay. Kaya sana nag-iisip yung mga nanay, lalong-lalo na yung natutuksong maglaglag, mag-abort. You do not know who the child will be. Who the child will be. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget the God who made you. He has given you the strength to overcome the trials and the storms in life. He has already equipped you. Perhaps it's good to remind ourselves that we should never limit God by our own limitations. That we should never limit God by our own limitations. Mahalaga yun eh. The second don't, do not forget to pray. Do not forget to pray. If you will only use the words you have been used for complaining in prayer, it will be the same effort that you will exert. Kung ano man ang nirereklamo mo, kung ano man nirereklamo mo sa Diyos, kung sana ginagamit mo yan para magdasal, ay, di po ba? Baka maunlad na ang buhay mo. Baka maunlad na ang buhay mo. Third, do not forget the sacrament as the source of strength. This is not the time. This is not the time na hindi magpabinyag, doon sa mga dapat magpabinyag, ano po. Kasi ayaw nilang magpabinyag kasi kukunti daw ang ninong at ninang. Ano ba naman yan? Di po ba? Ayaw magpakasal kasi kukunti ang bisita. Tipid nga eh. Ito ang tamang pagkakataon. Ha? Hindi ka mag-aalala. Wala kang sasabihang, may pag nagalit, hindi mo ako inimbita. Sabi mo, ay COVID. Di ba? Hindi mo kailangang utwiran. Di ba? O hindi ka, kanina nagkasal ako. 6 lang sila. O 6 lang. O di ang saya namin, di ba, no? Ha? Walang maingay sila dang. Ha? Di ba? Kung kumain man kayo, eat all you can. Ay, 6 lang. Mura lang, di po ba, no? Alam nyo, kinakabahan kami. Kasi, pagkatapos itong COVID na ito, 9 months na eh. Di po ba? May mga nanganak na. May mga nanganak na. Nakakainis lang, di po ba, no? Kasi mga pangalan, COVID, quarants, quarantine, di ba, no? Pandi, no? Ano pandi? Pandemic po, Father. Ay, Diyos, ano ba naman yan? Tumigil kayo, ano po? Pag nagpapakumpisal na ang pari ninyo, magkumpisal na kayo, ano po? Father, paano ako? Hindi pa ako nangumpisal. Huwag ka muna magkakasala kasi wala pang kumpisal, di ba? Sa Santa Maria Goretti, we have asked the good bishop to dispense us that we will be able to give communion outside the Mass. And we are doing it. We are doing it. Ang tagal na namin ginagawa ito. Every day, from 10 o'clock to 11 o'clock in the morning. Walang dahilan para hindi ka nakapangunyon. Every day. Hindi ka naman makikipagsiksikan. Pagdating mo, mangungumunyon ka. Paalisin na kita kasi ayaw kong tumambay ka dito. Di po ba? Mayroong social distancing. Walang congregation of people. You don't stay under a confined place. Di ba?
Siyempre, isa lang naman ang gagawin mo. Pag nangumunyong ka, tatanggalin mo yung face mask mo. Ano po? Kasi hindi malusot eh. Hindi po ba? Ano? Yung iba, sa tagal na hindi nakakapangumunyon, sinusubo ang ostya ng may face mask. Di ba? Pinapanood ko, baka may makakita ko makalusot eh. Di po ba? Ano? Sabi ko, magic. Di ba? Inaaliw mo rin naman. Baka minsan naman, inaaliw-aliw ko rin naman ang sarili ko. Di po ba? Ano? Ha? Magpabinyag, magpakasal, tigil niyo yung kalibin-libin. Ano po? Ha? Hindi naman nawala sacrament. Ano po? Merong online masses. Yung iba nga, online masses na lang, late pa. Di po ba? Ano? Ano ba naman yan? Online masses, late pa. Ha? Tapos sasabihin niyo, gusto niyong biyayaan kayo ng Diyos. You have forgotten the power of the sacrament as source of strength. Fourth, do not forget the power of intercessory prayer. Do not forget. This is the best time to pray for one another. This is the best time. Hindi yung kung kailan may COVID, saka lang, Father, pagdasal mo naman. Hindi. Di ba? Hindi. Parents, please do not forget to pray for your children. Do not forget. Hindi naman kailangan mahaba. Di po ba? Ano? I-bless mo lang ng anak, matulog ka na. Nawa ibigyan ka ng Diyos ng mahimbing na pagtulog, mapayapang pagtulog, at ikaw ay bumangon ng malusog. Di ba? No? Pwede na yon. Matutulog lang kayo, sasabihin mo pa sa anak mo, let us pray the rosary. Ay, talagang magagalit sa'yo. Antok na eh. Di ba? Huwag naman kayong ganyan, ano po? Kaya ang mga anak nagagalit eh. Ano po? Torture kayo, torture. Di ba? Gumaganon-ganon. Parang manok na yung anak mo, tapos sasabihin mo, ay, antok na. Di ba? Sala. Ano po? Tapos sasabihin mo, Father, ba't ayaw ng anak ko magdasal? Natural. Kahit ako, kung ako anak mo, di rin ako magdadasal. Di po ba, no? Ang hirap nung antok ka na, saka ka pa sasabihin, let's pray the rosary. Ha? O kaya naman, kakain na tayo. Kain na tayo, sabay-sabay tayo kumain, ha? Bago tayo magsimulang kumain, let us pray a decade of the rosary. Ay! May kilala kasi akong ganyan, eh. Ano po? Nagte-text yung anak, Father, sabihin mo naman si Mama, huwag naman ganyan. Sabi ko, grabe ang nanay mo, no? Ha? Do not forget the God who made you. Do not forget the time to pray. Do not forget the power of the sacrament as a source of strength. Avail the sacraments. Ano po? Do not forget the power of intercessory prayer. And do not disconnect yourselves with people who can be a source of inspiration and strength. You will never go to heaven alone. Alam nyo, ang hindi na pagtagumpayan ng COVID ay ano? Chismis. Hindi natigil ng COVID ang chismis. Tawagin na natin sharing, di po ba? Ano? Ha? Hindi naman kayo nagbi-video call dati. Ngayon, nag-chat-chat kayo, chismisang kayo. Di ba? Kung ginagamit niya para magdasal at i-encourage ang bawat isa, di po ba, ano? Again, ha? We can become a better person today than yesterday if we will not forget the God who created us, that we will not forget to pray, that we will not forget the sacrament as a source of strength, that we will not forget the power of praying for one another, and we will not forget, and perhaps we will not disconnect ourselves from people who can be a source of inspiration. A source of inspiration. Some parting words. Ano po? To become a better person today than yesterday. Number 1.
do not pretend or stop pretending that you are okay. Accept. Are you okay? Okay lang. Hindi ka okay. Hindi po ba? Nasa pandemic tayo. Stop pretending that you are okay. We are not okay. Because if you think you are okay, you become complacent. Di po ba, ano? Tayo mga Pilipino, takot tayo magsabi na hindi tayo okay. Pag nag-a-anoint ka, alam nyo, nag-a-anoint. Ba't mo ina-anoint? Kasi may sakit. Kailan ka ba tinatawag na nagpapa-anoint sa hospital? Malala na, hindi po ba, ano? Kung kailan malala na, saka tatawag ng pare. Mabuti na lang may mga chaplain yung mga hospital na katabi dito. Kasi, 2:00 ng madaling araw, pwede naman tumawag ng maaga-aga. Kung kailan 2:00, sabi ko, Diyos ko, sino naman ito? Diba? Di mo naman, diba? Sasagutin mo, hello? Father, pasensya ka na. Baka nagising kita. Natural, alam ka naman naglalaro pa ako ng badminton. 2:00 ng madaling araw, di po ba? Alam ka naman naglalaro pa ako. Ano po yun? Father, si Mama. Hindi na magandang kalalagayan. Anong gagawin natin? Father, baka pwede mong puntahan. Ay, Diyos ko. Nasaan? Dito po, Father, sa Manila Doctor. Dito po, Father, sa medical center. Kilala ko po ang chaplain dyan, tatawagan ko. Yung Father, gusto niya ikaw. Ano pinagkaiba nung langis na ginagamit ko at langis na gagamitin nun? Di ba ba? At pag namatay, ako ang sisisihin, ano? Kaya namatayan, di ba? Stop pretending that you are okay. You are not okay. Kung mataas ang blood sugar mo, hindi ka okay. Ha? Kung mataas ang BP mo, hindi ka okay. Di po ba, ano? Lalong-lalo na yung sumisingap-singap ka. Kumusta ka? Masakit po ang dibdib ko, Father. Bakit? Mataas po ang high blood ko. Ay, mataas yun. Kasi high blood na, mataas pa eh. Di po ba, no? Ay, nung nararamdaman mo, sumasakit po ang chest pain ko. Ay, masakit talaga yun. Lord, baka makalimutan ko, masabi ko ang pangalan niya. Di pa ba? Di ba? Naghihingalo na. Pagdating mo sa hospital, tita, kumusta ka na? Di ba? Siyempre, tatanungin mo, di po ba, no? Sagot sa'yo, okay naman ako, Father. Hindi ho kayo okay. Ginising ako ng 2:00 ng madaling araw. Di ba? Hindi tayo marunong magsabing hindi ako okay. Paano ka tutulungan ng Diyos? Paano ka tutulungan ng Diyos na pagtatanungin ka ng Diyos, ang sagot mo okay? Di ba? Hindi ka okay. Second, get out of your comfort zone. Get out. You want to be a better person today than yesterday? Get out of your comfort zone. Mahirap yung palagi madali ang buhay. Mahirap yung palaging gusto mo magaan ang buhay. Get out of your comfort zone. This is the time to learn new habits. Parents, this is the time to teach your children to work at home. Paghugasin nyo ng pinggan. Merong binidyo, naghugas ng pinggan, akala mo mamamatay na. Pinaghuhugas lang ng pinggan. O gustong-gusto nila ng online classes nun. Ngayon, nagdadasal na sila. Sana mag-normal na para pumasok na kami sa school. Bakit? Ang higpit ni Mama eh. Diba? Nakita ninyo ha? At mga magulang ngayon, naintindihan ninyo, ang hirap palang turuan ng anak ninyo. Diba ba? Ano? Kailangan may hawak kayong pat-pat. Diba ba? Ano? O kaya tsinelas. Ha? Tapos sasabihin nyo, ba't mo pinalo ang anak ko? Ha? That's child abuse. Na po? Pero ikaw, panay ang ganun sa... Basahin mo yan! Diba, no? Ay! Ha?
Stop pretending you are okay. You're not okay. Second, get out of your comfort zone. Live a life of discipline. Live a life of discipline. My dear brothers and sisters, do not forget this, that discipline is never about punishment. Merong stigma yung salitang discipline eh. But discipline is never about punishment. Discipline is embracing new habits, certain habits, so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Disiplina lang. Pagkamisan, ang problema ng ating bayan, ng sarili nating tahanan, maging sa simbahan, ay ang kawalan ng disiplina. Di po ba? Kung disiplinado lahat ang driver, magkakagulo ba tayo sa kalsada? Hindi. Kung disiplinado ang inyong mga anak, dadami ba ang hugasin sa inyong kitchen? Hindi. Kung disiplinado ang inyong mga anak, na kung saan, sa bawat iinom ng tubig, kukuha ng malamig na tubig sa rep, sasalinan ito, hindi iinit ang ulo ninyo, na uhaw kayo, pagbukas nyo, ang meron lang malamig na bote, walang laman. Di po ba? Kung disiplinado ang inyong mga anak, may maiiwan ba ng gripo na bukas? Kung disiplinado ang inyong mga anak, may maiiwan bang ilaw na napapabayaan? Hindi. But you cannot make your children disciplined if you will not help them to embrace new habit. Discipline is embracing habits so that we will be able to live a life of excellence and distinctions. Third, stop pleasing people. Do not be afraid being rejected. Do not be afraid of what people will say. Pandemic na, inaalala niyo pa kung ano sasabihin ng ibang tao tungkol sa inyo. Kaya marami sa atin ang malungkot ay dahil alalang-alala tayo kung ano sasabihin ng ibang tao tungkol sa atin. Stop trying to please people. Alam naman ng mga tao ngayon na mahirap ang buhay. That you cannot eat what you used to eat. You cannot go where you used to go. Diba? Huwag ka na magkunwari. Huwag ka na magkunwari. Hayaan mo sila. Bahala sila sa buhay nila. Stop pleasing people. You're so stressed because you have been trying to please people. Diba, no? Ang biro ko dyan sa mga OFW. Ano po? Sa OFW. Ang alin? Dahil nahihiya sila kung anong sasabihin ng ibang tao. Nagme-membro sila. Nagiging Londoners sila. Londoners. Alam niyo yung Londoners? Ha? Loan dito, loan doon. Ano po? Para lang makitang sila ay sikat. Utang ng utang. Di ba? Yung iba naman, minsan lang nakatanggap ng credit card. Aba, shopping na shopping. Shopping na shopping. Sabi nung mister sa kanya, Ma, di ba kahapon nag-shopping ka na? Oo. Ay, ba't nag-shopping ka uli ngayon? Ay, hindi pa ako nakaka 25,000 eh. Sabi nung mister, yan po ang credit limit, hindi yung quota. Di ba? Akala yata yung credit limit, yun ang quota. Ano? Tapos, sasabihin ng Father, tulungan mo na ako magdasal, mabayaran ko ang utang ko. Ay, ano ka? Ha? May mga bagay na hindi kasali sa prayer, no? Sama ni Father. Di po ba?
Again, stop pretending that you are okay. Get out of your comfort zone. Learn to live a life of discipline. Third, stop pleasing people. And do not be afraid being rejected by people. And lastly, do not be afraid to reinvent yourself. Do not be afraid to reinvent yourself. Di ba? Dahil online ang trabaho, work from home. Ang iba, nasanay magbihis pang taas lang, Di ba? Naka-short sa iba, di ba? Nakasanayan. Ha? Kaya minsan lumabas, naka-Amerikana, pero naka-pajama. Di ba? Nasanay na eh. Ha? Nag-aalala ka lang ngayon. Na wala ka ng pambahay. Di ba? Mahalaga pala yung damit na pambahay. Di ba? Ha? Sabi naman ng anak, minsan nakita niya yung nanay niya nakapostura. Sabi niya, Ma, saan ka? Wala. Ba't nakabihis ka? Wala na akong damit eh. Di ba? Don't forget to reinvent yourself. Ganun talaga eh. Walang lakad. Di ba? Para hindi masira yung sapatos ninyo na pagkadami-dami, suot nyo araw-araw palitan, di ba? Araw-araw, suot ninyo. Ha? Dami niyong damit dyan, na palda, na digarter, suot nyo, baka yan ay maluwag na, di ba? Ha? Baka masira na. Again, stop pretending that you are okay. Second, get out of your comfort zone. Stop pleasing people. And fourth, do not be afraid to reinvent yourselves. I think what is COVID trying to invite us is to reinvent ourselves. Di ba? Nasanay kang pa-facial noon. Pa-facial ka ng pa-facial. Wala na. Di ba ba? Ha? Kilay is life. Di ba ba? Ay, ngayon, di na. Kahit wala na. Di ba ba? Kahit wala na. Ha? Yung iba nga, minsan na nila magpagupit, kaya kalbo ka agad. Di ba ba? Don't be afraid to reinvent yourselves. COVID ito. Temporary lang ito. Temporary lang. Huwag kang mag-alala. Ha? Maluwag tayo sa simbahan. Dapat maluwag tayo. Huwag tayo magsisiksikan. Di po ba? Ha? Sinasabi ng huwag munang kumanta. Ang hirap nung gano'n. Nagmimisa kayong ganyan. Meron kumakanta. Lakas-lakas. Diba? Hindi pa makahalata na tinitingnan mo lang ganyan. Di ba? Kaya nga naka-face mask para gusto pang madinig. Ano pa? My dear brothers and sisters, again, as we start this recollection from the words from the book of Psalm, I will run according to your commands, that you may enlarge my heart. My dear friends, my brothers and sisters, some points for reflection. Some points for reflection. Ano yung points for reflection? Ipopost na natin yung question. Ano po? Ipopost na natin yung question. Diba? Some points for reflection. Para kita nila. First question, in what area in my life God is calling me to grow? In what area in your life God is calling you to grow? That you may become a better person today than yesterday. Huwag niyo naman lalahatin. Ha? Baka may stroke kayo. Ano pa? But I believe God has been speaking to you through this time, areas in your life where He wants you to become a better person. What area? Second, if God will come to you, we are in Advent, we are preparing for the coming of Christ.
If God will come to you and ask you the question, what do you want me to do for you? Ano isasagot mo? If God will come to you and ask you the question, what do you want me to do for you? Anong isasagot mo? Sana meron. Mahirap yung tinanong ka ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Titingala ka muna. Ay, lalampasan ka. Kasi marami nakapila. Di po ba? Balikan kita ha, after 20 years ha. Di ba? 2 questions. In what area in your life God is calling you to grow, where you can become a better person today than yesterday? The second question is, what do you want God to do for you? My brothers and sisters, dumating ang Diyos, darating ang Diyos, at patuloy na dumadating ang Diyos, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil alam ng Diyos na tayo ay may pangangailangan sa Kanya. The mystery of the incarnation is that we cannot go to God because of our sinfulness. Then it is God who came to us. Dahil tayo makasalanan at hindi tayo makakakyat sa Diyos sa kalangitan, ang Diyos ang bumaba, nakipamuhay upang makaniig tayo. And hopefully, we try to become a better person today than yesterday. Stop complaining. Stop complaining. Because ganun talaga ang buhay. No? Anyway, thank you for joining us. Thank you for being part of this Advent recollection, even though bawal na tayo ay, sabi nga ay magtipon-tipon, Wag kong magagalit yung mga nasa online, Huwag kayo magagalit ha, ang puso nyo, May mga dumating, alang naman palisin ko sila, di po ba, no? At syempre sila ay nagugutom, di po ba? Pakakainin ko sila ng hamburger. At C2. Oy, pwede pala, Father. Next year. Meron ako ipapabaon sa inyo. So that you will not go home hungry. Wala tayong lugaw as usual, but, well, we make do with what we have. Ang sana palagi nating matutunan na marunong tayo magpasalamat. Sa amin pong simbahan, Santa Maria Goretti, simula nung pandemic, hindi na kami nagkaroon ng koleksyon. Wala nang koleksyon. Para wala na yung Kasi mga kolektor namin dati ay talagang matatanda na. Ban. Balong na. Kaya naglalagay na lang kami ng, ay, nasaan na yun? Ay, nandun, Nilalagay na lang namin sa gitna yan, maghulog na lang kayo, Pero, ngayon pong Pasko, lahat kayo nakikinig, ako po ay mamamasko sa inyo. Last year, namigay po tayo ng 300 pamaskong handog sa mga may sakit at matatanda. Hindi lang naman sila na COVID, hindi lang naman sila may pandemic. Yung atin pong barangay, yung ating nasasakupan, kaunti lang naman ang lugar nito. Mamimigay po tayo this Christmas. Ang tinakda naming date ay 21, 22, 23 ng pamaskong handog sa 600 poor families.
para mayroon man lamang pagsaluhan ngayong Pasko. Ano po? As I've always said, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin na pakiramdam ng walang-wala. Ano po? And we try to be generous. Nangontrata po kami ng yung supplier talaga at sila na lang ang nag-volunteer na i-repack nila, ano po, para wala nang repack-repack, ano po. Every bag will cost us 1,000, ano po. And syempre pag 600 bags, 600,000, no? And the Lord provided. Meron na pong nagbigay for 350 bags. So that is 350,000. Ha? Pagpalain ko ng Diyos, manalo kayo sa lahat ng loto. Ano po? Wala akong ibabayad. Ano po? But you can still, those who are listening to us, if you want to contribute, ano po, sabihin nyo lang, para sa pamaskong handog. Ano po? Para sa pamaskong handog. Ha? Ay, tama na, no? Ha? Isang oras na tayo. Di po ba? Nagsimula tayo na 6:15, 7:15. Tama na. Di po ba? Kasi ramdam na ramdam ko, kayo ay hindi na okay. Ano po? Mukhang mga pagod na kayo at gutom na kayo. Ano po? Let us all rise. And let us bring ourselves and be aware of God's loving presence. Every recollection is a moment of grace. And I would like you to ask those who are present, those who are listening to us, to ask the Lord for a special grace you want to receive, not only today, but this coming Christmas. Learn to ask. Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. As I've always said this, we rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. So ask. Ask. Let us pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang iyong mga anak, saan man sila naroroon. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam niyo ang kanilang mga pinagdadaanan sa panahon na ito ng pandemic. Alam niyo ang kanilang mga pagtawa, ang kanilang mga pagluha. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga kasayahan at kalungkutan. Alam mo ang kanilang mga kabiguan at tagumpay. Alam mo ang kanilang mga kasaganahan at kahirapan. Alam mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ang bawat pamilyang nakikinig ngayon. Nawa po'y hipuin mo sila. Nawa'y maramdaman nila ang iyong pagkukupkup. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo ang lahat, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga matatanda. Kung sila man po ay may problema o suliranin sa buhay, dala ng pandemic, nawa po'y tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Higit sa lahat, Panginoon, nawa po ang kanya-kanya nilang mga pamilya, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang sambayanan, ang kanilang komunidad,
ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nasambit nila, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Ngunit hinihingi ko, Panginoon, nawa po'y dagdagan mo ang kanilang mga kasaganahan. Dagdagan mo po ang kanilang mga tawanan. Dagdagan mo, Panginoon, ang katatagan ng kanilang mga kalooban. At kung ano man po ang kanilang mga hiningi, Panginoon, nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen at ng aming patron na si Santa Maria Goretti, may pagkaloob po ninyo sa kanila. At sila pong lahat ay iyong pagpalain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi pa ako babati ng Merry Christmas kasi wala pa naman. Pero ang atin pong Misa de Gallo online, 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning. Muli po, maraming salamat. Let us bless the food. Kahit hindi kayo kasali, you can bless with us. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Magandang gabi po. Ingat po kayong lahat. God bless po.